Good morning, Life Giver Binyan! Come on! Come on, let's sing! In the life down at your feet, 'cause you're the only one I need. I turn to you and you were always there. Come on, galaw-galaw naman dyan! In troubled times, it's you I see. I put you first, that's all I need. I'm all I am. All to you. Come on, we say one way. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Come on, let's sing. You were always, always there, every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. And you will never, ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever. It's the way. Come on, let's shout! One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could sing one way. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could. Come on, let's clap our hands. Come on, sama-sama, we declare. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith, not by sight. For you, we live it all for you. You are the way, the truth, and the life. Live by faith and not by sight. For you, we live it all for you. You are the way. You are the way, the truth, and the life. Live by faith and not by sight. For you, we live it all for you. For the last time we sing. You are the way, the truth, and the life. Live by faith and not by sight. For you, we live it all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Come on, clap your hands. Do you want more? Yeah. Hey. Come on, let's shout. Praise the Lord. Oh, come on, shout praises to Jesus. And 1, 2, 3, go. My soul, I'll praise in the valley, praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered, praise when surrounded. His praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise.
I feel it. I'll praise when I feel it, and I praise when I don't. I'll praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon. It's more than a sound. More than a sound. My praise is a shout that brings Jericho down. Listen. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Come on, clap. Yeah. Hey. Let's sing. I'll praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater. I'll praise. Praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody. Pwede ba natin sabayan yung mga dancers? I'll praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause it's true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise. We praise you, Lord. Oh, my soul. Oh. Praise the Lord. Oh, my soul. Praise the Lord. Oh, my soul. Praise the Lord. Oh, my soul. Oh, I won't be quiet. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet, my God is alive. So how could I keep it Oh, inside? I won't be quiet, my God is alive. So how could I keep it One shout to give him praise. Praise the Lord, oh my soul. Come on, clap your hands for Jesus. Can we shout his name? Say Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Readings from Psalms chapter 51 verse 12. Sabi dito, David, this was the season na he's not in his highest. But this is his heart. Sabi niya dito, restore to me the joy of your salvation and make me willing to obey you. I don't know, meron dito siguro napapagod. Meron dito kailangan ng restoration ng Panginoon. Gusto mo namang lumaban, kaya lang papagod yung puso mo. You're dismayed, you're doubting, you're stressed. But I wanna tell you, just like the Psalm of David, ask God that, Lord, restore to me the joy of your salvation. Lord, balik mo ako sa pundasyon ko. Lord, ibalik mo ako kung saan ako nagsimula, Panginoon. Ibalik mo sa puso ko yung saya, yung kilig, Panginoon, na naintindihan kung o gaano mo ako kamahal. So right now, Heavenly Father, I want you, Lord God, to bring down your presence in this place. Come on, open your mouth. Talk to God. Nandito ka para sa Diyos. At nandito rin siya para sa iyo.
of every song we could ever sing, and worthy of all the praise we could ever breathe, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, we live for you. Jesus, the name above every other name. Is Jesus the only one who could ever save? And worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, we live for you. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Let's sing Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Oh, we praise you, Lord. Come on, with your own mouth, worship God in this place. We worship you. Oh, we declare, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be, and I will build my life, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I. Come on, can you lift up your hands and we declare, I will build my life. And I
in your love, and I will build my life, And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my upon your love. It is a firm foundation. build my life, And I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I want you to talk to God in this place. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaken. I've never been more glad that I put my faith in Jesus, 'cause He's never let me down. He's faithful through generations. So why would He fail now? He won't. He won't. I've still got joy in chaos. I've got peace that makes no sense, and I won't be going under. I'm not held by my own strength, 'cause I build my life on Jesus. 'Cause He's never let me down. He's faithful in every season. So why would He fail now? He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaken. I've never been more glad that I put my faith in Jesus, 'cause He's never let me down. He's faithful through generations. So why would He fail now? He won't. He won't. He won't fail. He won't fail.
came, wind blew, but my house is built on you. And I'm safe with you. I'm gonna make it through. And rain came, wind blew, but my house was built on you. And I'm safe with you. I'm gonna make it through. And rain came, wind blew, but my house was built on you. And I'm safe with you. I'm gonna make it through. Oh, and I'm gonna make it through. 'Cause I'm standing strong on you. Oh, I'm gonna make it through. 'Cause my house was built on you. Christ is my firm foundation. The rock on which I stand when everything around me is shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus. He's never let me down. He's faithful through generations. So why would he fail now? He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. Let's sing. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will, come on, declare it. Your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. We worship you. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth, and all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing.
And great are you, Lord. And great are you, Lord. Come on, clap your hands. Thank you, Jesus. We worship you. We love your presence, God. We thank you, Lord. And we're excited, Lord God, sa gagawin mo na naman ngayong araw na ito. We love you. Come on, pwede mo once again, palakpakan ng Panginoon. Yung pinakamalakas. Hallelujah, Jesus. We love you. And we love and we want your presence today in this place. Maraming salamat, Lord. We honor you. We magnify your name. This is our worship and our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Ayan, i-appreciate po muna natin ang worship team for leading us into a powerful worship, di ba po? Balakbakan naman po natin si Lord sa buhay nila. Amen. So yan, good morning po. Ako po si Niana. Ay, mali. Si Aliyah po, Aliyah de los Santos from Life Giver Binyan Warriors Hati Life. And gusto ko lang po i-share yung testimony ko sa pagbibigay ko kay Lord. Ang dami pong ginawa ni Lord sa buong 2025 ko and sa mga nagdaang araw po ng 2026. Pero ito lang po yung mga highlights. So as you all know po, first year college student na po ako. And nung college entrance exam era, aware po ako na unable talaga ako paaralin ng parents ko na may tuition. So ang hope ko lang po ay talagang makapasa sa State University. Kasi nga po, walang tuition, di ba? So yan, nag-take po ako ng PUPSET and malakas po yung loob ko that time kasi alam mo yun, wala man akong review, pero sige, mag-e-exam ako kasi alam ko kasama ko naman si Lord. Bukod po dyan, yung lakas din ng loob ko na sa isang university lang mag-exam. Grabe. Hindi ka naman sure kung papasa ka, isang exam lang talaga yung, isang school lang talaga yung pinag-examan ko. And hindi ko rin po alam saan galing yung lakas ng loob ko, pero sigurado po ako na ano man po yung mangyari sa akin, pumasa man ako, hindi, may plano po si Lord para sa akin and hindi niya ako pababayaan. At totoo lang po, kabado rin ako slide kasi nung nakita ko yung exam, wala siya sa mga nireview ko. Nung napasabi ako na, Lord, ikaw na po talaga ang bahala. And grabe po si Lord kasi nakapasa po ako and now officially iska na ako and first year student, truly hindi niya ako pinabayaan. And yung pagkakalagay ko po sa PUP, tinatake ko po talaga siya as big call. Big calling ni Lord. Kasi special siya para sa akin. Kasi malayo ako sa friends ko, talagang nawala ako sa comfort ko. And the most special thing is kinausap po talaga ako ni Lord the moment nung enrollment era na di ako nakapasad or di ako nakuha dun sa dream course ko. Umiiyak ako nun sa tapat ng PNP, tapos kinausap ako ni Lord na hindi ko man nakuha yung dream course ko, still nilagay pa rin niya ako sa PUP for a much better purpose. And He even gave me a vision during Seek First na makakapag-build ako ng life group inside the campus. Amen. And as a student po, alam niyo ba student, fixed amount lang po yung kaya kong ibigay kay Lord. Kung ano lang yung yung kaya ng budget ko. But then before the year ends po, bago matapos po yung 2025, may na-realize po ako and sabi ko na yung binibigay kong amount kay Lord, parang ang liit. Yung tithes ko, nakasanayan ko na lang and magaan na para sa akin. Sabi ko, hindi dapat ganun. Kasi giving should be a sacrifice. Gusto ko may hirap, gusto ko maka-compromise ako sa part ko. And kasi ayun yung true giving. And giving kasi is also an act of worship. So sabi ko, sige Lord, magbibigay ako kung magkano or ano pa yung mas gusto mong, gano'n pa kalaki yung gusto mo. So, as ayun nga po, giving as act of worship, ito po kasi yung faith and obedience natin kay Lord. Hindi lang siya pera, which is hindi ko na po nakikita every time na nagbibigay ako. So, because sige Lord, magbibigay ako ng mas malaki. Pero sinabi ko rin po nung Sunday, sabi ko, Lord, baka hindi ako maging consistent, baka ngayon lang. Pero grabe, ang galing ni Lord, kasi continuous po, ganong amount, yun ay bibigay ko every Sunday. Grabe. And I'm happy po ako kasi last YGM of the year, may nakuha po akong prophetic. It says that, saan na yun? It's time to level up your giving because God will continue to bless you more than enough. Like,
Wow, bago ko man makuha yung prophetic, happy ako kasi nalakaran ko na yung sinabi ni Lord. And yung prophetic na yun, nag-mean po siya as assurance ni God na sige na, magbigay ka na hindi ka mawawalan, but rather, mas ibe-bless pa kita. So yun, naging consistent nga po ako sa pagbibigay kay Lord nung ganung amount. And gusto ko rin po i-share kasi breaking po talaga to noong 2025 sa akin. Hindi naman po siya bullying, pero minimake fun po ako ng ibang classmate. Katabi ko siya one time sa isang subject. Tinanong niya ako, typical question, kapag alam niyong born again ka, di ba born again ka, di pag namatay ka, mabubuhay ka ulit. Yung mga ganon. So ako, syempre, kalmado lang, then tanong siyang tanong, sinasagot ko. Then I had this urge na siya na siya, kasi inintay mo yun, nagdadaldalan na kami, curious siya. But then nasaktan ako kasi kinat off niya ako noon. Sabi ko, sayang, ayun na, hindi ko pa natuloy. And ang mas masakit pa dun sa akin is, after ko magkwentuhan, circle of friends kasi sila, after nila akong iwan, bumilag sila dun sa isang gilid, tapos nagkatawanan sila habang nakatingin sa akin. So, every time na nakikita nila ako sa campus, tinatawanan nila ako. Then, dumating ako sa point na naghahanap ako ng tataguan ko every time na may vacant sa school kasi hindi ko kaya. And that time, random day, tinausap ko si Lord about doon. Then, pinatawad ko sila. Pero Sunday, umiyak pa din ako sa mentor ko about doon kasi ang sakit talaga. Sabi ko, kaya ayan, masakit talaga. And, ayun nga, same week, broken din ako dahil sa mga nangyayari sa paligid ko. Then, pero pinatawad ko sila. Then, Monday, Sunday, umiyak ako kay Lord. Monday, sabi ko, may exam kami. Pero grabe si Lord kasi gumalaw siya agad. May breaking, may breakthrough. Kasi bago pa man ako makapasok sa room before ng exam, may classmate ako, hindi ko siya close, hindi ko siya kilala, pero nilapitan niya ako. Pwede ba ako sharean mo ako ng word ni Lord? Like, wow! Sabi ko, hindi ko siya close. So, after niya ako sabihan nun, mas natuon tuloy attention ko sa isi-share ko sa kanya bukod kasi mag-focus ako dun sa exam. Then, ayun, nakapagkwentuhan kami about sa nararanasan niya and nakapag-share ako sa kanya and ipag-pray ko siya kahit through call. Kasi, nahiya siya mag-video call. So, ayan, umiiyak lang ako kahapon. Din yun, kinabukasan, binlas ako ni Lord. Pero ngayon, medyo ligawan stage. Ayan siya, nabot siya ng isang oras. Ligawan stage po kami ngayon. Hindi pa dyan natatapos, sapagkat tiwalaan din po ako ni Lord na magkaroon ng hindi lang isa, but 5 disciples. And now, yung isa po is nakapag-life retreat na, and last week ay nakapag-jumpstart na sa BLC. And the rest po ay patuloy pang nagpapa-disciple. So, every time na naisip ko po yun, grabe yung grace ni Lord. Sino ba naman ako para tawagin at pagkatiwalaan niya ng ganito? So, alam niyo ba, ito yung verse na pinangahawakan ko. So, sa 2 Corinthians 9:7, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag nang mabigat sa loob o dahil sa kailangan sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Mas after po si Lord sa laman ng heart mo kapag nabibigay ka kaysa sa amount nun. After si Lord dun sa laki ng faith mo at obedience mo na nakaloob kasama nung tithes mo and offering mo. Hindi yung halaga noon, hindi dun sa halaga nakatingin si Lord. Hindi ka lang magbibigay din dahil may gusto kang hingin or napilitan ka lang as giving nga is an act of our worship. So kaya dapat maayos yung puso natin. Ilang beses po ako ni Lord binigyan ng impressions sa prayer, prophetic na malaki yung calling niya sa akin. Talagang dinitiktik sa akin ni Lord noong buong 2025. Pero ngayon, lumilinaw na po siya and talagang naging application ko na nag-step up ako sa pagbibigay ko dahil hindi lang yun about sa pera. It's also the act kung paano ko papakita yung commitment and obedience ko kay Lord. So ayun po yung talaga nakatutunan ko and patuloy ko pang natututunan and pinare-realize sa akin ni Lord. So He's asking me na lahan ko pa yung obedience and commitment ko at ayun nga sa pagtatides ko. Kasi hindi mo lang po ini-entrust yung kay Lord yung finances mo or pera mo but pati yung buhay mo in every aspect ng life mo at sa mga bagay pa na nalalakaran niya sa'yo. So, ayan po, sa mga upuan niyo po, meron po dyan mga envelope. So, pwede niyo po ilagay yung giving and offering kay Lord. So, kung ready na po kayo, tataas po natin yung tithes natin and let's pray. Dear Heavenly Father, Lord, maraming salamat po sa araw na to na pinagkaloob mo sa amin. Salamat din po sa patuloy niyo pong pagsusustain sa amin sa araw-araw, sa grasya mo, sa pagmamahal mo sa amin. Bigyan mo po kami ng tapang, Panginoon, na mas lakihan ng desire and humakbang pa, Lord, sa pinapagawa mo. Turuan mo po ang puso namin, Panginoon, na
magbigay ng bukal, Panginoon, dahil ayun yung deserve mo, Panginoon. Kasi hindi ka po nakatingin sa amount, but rather sa faith and obedience po na nakapaloob dun sa binibigay namin sa iyo. Itanim niyo po sa puso't isipan namin na hindi kami mawawalan the moment na magbigay kami, but more, mas papagkalawan po kami ng mas malaki, Panginoon. So, yan lamang po, we love you, we honor you. In Jesus' name we pray, amen and amen. So, ayan po, para po sa mga online, naka-flash po yung sa ating screen, yung ating GCash and AUB account. So, yan. Happy giving po. So, yan. Happy giving po. So, it's my honor po para ipakilala ang nag-iisang young, beautiful, and super anointed na pastora ng Life Giver Binyan Warriors at the Life, Pastora Lucille Ocampo. Young daw. Young ba? Young. Ayan, sige po, palakpakan natin si Lord. Yung malakas po na palakpak, yung excited na excited, amen, sa word ni Lord. Yan, di ba? So, Happy Puso Month, okay? Di ba? So, sige po, tayo po ay mananalangin. Let's pray, Lord. Marami pong salamat, Panginoon, for today, for this wonderful day again that you've given to us. Another Sunday, Panginoon, na makaka-receive kami muli, Lord God, ng word mo. I pray, Lord God, na ito po ay talagang tumama sa aming puso, sa aming isip, Lord God, sa aming buhay. Hindi lang namin basta narinig, pero Lord God, we will just apply it, Lord God, for the rest of our lives. We love you, Jesus. We declare victory upon victory today. May matindi kang gagawin, Lord God, sa amin sa oras na to, whether online or on-site, God. We love you. In Jesus' name, amen and amen. Ayan, sige. Appreciate mo naman yung katabi mo. Sabihin mo, thank you kasi nandito ka ngayon. Ayan, and we just want to appreciate all the ministers, okay, ng ating church, mga behind the scenes, amen, and syempre yung nag-life-giving testimony, di ba? So, estudyante po yan, pero grabe ka, faithful po. Okay, magbigay sa Panginoon. Amen? Ayan, are you ready? Sino dito ready na ulit sa salita ni Lord? Taas ang kamay. Wow. Okay, so love month po ngayon, but I believe, no, hindi po ako magta-topic muna ng about love. Okay, pero naniniwala tayo, ramdam mo love, ramdam natin ang love ni Lord. Amen? Because I believe po, no, na itong topic natin is one, okay, of the word of God for us this year. Amen. Okay? So let's read po, no, because our text, no, will be coming from Colossians chapter 2, verse 6 to 7. Okay? So sabi po dyan ni Paul, so then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Amen. So, sino dito na di-devotion na po yan? Amen? Okay, so, sige, hindi ko na po patatagalin. Our topic for today, for this morning is, sige pa pakilabas, a true believer grounded in Christ. Wow. Sabi nyo nga, wow. Sino dito na naniniwala ngayong taong ito, no, ay tinatawag siya ni Lord para mas lalong lumalim sa Kanya. Okay? The author of the book, of course, syempre, we all know, Apostle Paul. Okay, at sinulat niya po ang book na ito, okay, during his imprisonment in Rome. At ang audience niya po dito ay ang church ng Colossae, kaya nga po Colossians. Okay, wherein makikita po yan, okay, part po siya ng city ng Asia Minor, a modern Turkey po ngayon. Okay, and I want to tell you, hindi po siya ang nag-establish ng Colossian Church, pero sobrang halaga po kay Paul ng lugar na ito. Kaya po ang pinadala niya po dito para mag-establish is si Epaphras. Okay, ayan. Diba? So, a native co-worker po siya ni Paul. Because why? Because nga, ayan, diba sabi ko nga kanina, siya po ay nakulong o nakakulong po nung time na ito. So, anong purpose ng writing niya? Anong purpose ng Colossians? Bakit niya sinulat to? Because, okay, sinulat po ni Paul ang Colossians to warn the believers. Just to let you know, no, ang kausap po ni Paul dito ay mga believers na. So, ibig sabihin mga Kristiyano na naka-receive na kay Lord. Okay? So, to warn the believers of doctrinal error and to spur, ibig sabihin iudyok po, okay, sila to continue,
na mag-grow sa Panginoon. Dahil yun nga po, sabi ko nga sa inyo, ang kausap na dito, mga nakakilala na kay Lord, basically, they receive Jesus as their Lord and Savior. Amen? So nalaman kasi ni Paul na may mga false teachers, false preachers po na nakapasok sa church na to, okay, kaya naman siya po ay sumulat para kontrahin. Amen. Yung mga wrong teachings, wrong doctrines, wrong preachings nila. And Paul is dealing with them how they view Jesus Christ. Because itong mga false teachers nito, they are denying, okay, His real and true humanity and not accepting, okay, His full deity or deity. Di ba? Yung kanyang pagka-Diyos. Amen. Nakakasunod po ba tayo? And this Jewish Gnosticism ay naniniwala po sila sa dualistic ideas. Pakilabas po. Ang belief nila may dalawang uri o may dalawang magkahiwalay na mundo. Ano yon? Ang spiritual na mundo daw ay mabuti at ang material na bagay sa mundo ay masama. So, ano ibig sabihin yan? Yung church, yung prayer, yung life group na ginagawa mo, spiritual yan. Sino spiritual dyan? Sino Christian dyan? Diba? Pero pag may work ka na, nasa trabaho ka, alam mo yun, busy, nag-aaral, kasi nag-aaral dito, sino nagtatrabaho, okay, sino yung may mga ginagawa, naglalaba, okay, kung ano-ano man, okay, meaning daw niyan, secular yan, masama daw. At isa pa pinaniniwalaan nila, ito malupet, ang pinaniniwalaan nila is, tinatawag na demiurge. Sabi nga, demiurge, hindi yan yung demure. Iba yan Okay? Ang belief nila ay ang Diyos ng Old Testament na si Yahweh ay tinuturing na hindi na tunay na kataas-taasang Diyos, kundi isang mababa, mangmang at malupit na tagalikha. Para sa kanila, ang tunay na Diyos ay nakatago at spiritual. Yun ang pinaniniwalaan nila. Imagine mo, ito yung binabasag ni Paul. Amen? Why? Because they allow false teachers, false preachers na pasukin ang maling katuruan tungkol kay Jesus Christ. Kaya po nung nalaman po ni Paul na ito po ay natatanim sa kanila, agad po siyang sumulat, okay, para kontrahin po yung mga maling turo. Amen. Okay? And through this letter po, ni-remind sila ni Paul, no? Hindi ko na po nailagay dyan, pero kwento ko na lang. Sa verse 11, sinabihan sila ni Paul na, hey, united na kayo kay Lord. Amen? Sino dito united na kay Lord? Diba? Sabi niya, united na kayo kay Lord. Sinabi pa dun sa verse 12 to 13, they are baptized, namatay na yung lumang pagkatao nyo, nagkaroon na kayo ng bagong buhay, pinatawad na kayo sa lahat ng kasalanan nyo, lahat ng nangyari sa buhay nyo, diba? Kahit na nga yung pinakatago-tago mong kasalanan, may resibo yan kay Lord, kita yan ng Panginoon, diba? Pero, pinawalang bisa niya lahat nung pinako siya sa krus. At nung nasa cross na siya, tinalo niya lahat ng mga galaw ng demonyo sa buhay niyo. Tapos malalaman ko, pambira, nakikinig kayo sa mga maling turo. Are you here? Hello? Andiyan ka ba? And sa totoo lang, no, sabi ni Paul sa kanila, this will be the image of the future. Meron pa sinabi doon si Paul, no, na sinabihan niya pagdating sa verse 16, pinaalalahanan niya po yung church na to, na huwag kayong magpapadaya. Hello, wag kayong papayag na diktahan kayo ng kahit na sino, okay, tungkol sa pagkain, tungkol sa pag-inom. Di ba, basahin niyo po yung buong Colossians pambihira, makikita niyo dun kung paano niya, somehow, di ba, para sinisermonan talaga siya, anong ginagawa niyo? Hello? Namatay na si Lord para sa inyo, niligtas na kayo sa kasalanan, tapos konting sabi lang, konting share lang sa inyo tungkol kay Lord, na tumataliwas na pambihira, nakikinig kayo. Hello? Are you here? Sa totoo lang, sabi nga ni Paul, no, again, sabi ko nga, this will be the image of the future. Actually, sa times po natin today, nangyayari na siya dahil sa mga lumalabas. Okay, na mga wrong teachings, wrong doctrines, saan sa Facebook, sa TikTok, ang dami po niyan. Sa social media. Pero the truth is, makikita natin kay Christ kung ano ang totoo at doon dapat tayo tumingin. Hello? Kaya nga po, ang book na ito ay naglalaman ng teachings tungkol sa pagka-Diyos ni Jesus. Amen. At tungkol sa wrong philosophy na dapat alisin at dapat itakwil na ng mga believers. Are you a believer of Christ? Amen?
At mas binigyan diin po ni Paul sa sulat na ito na si Jesus Christ lang ang may kakayanang magbigay ng buong kaligtasan ng tao. At ngayong taong ito, naniniwala tayo may enlargement na gagawin si Lord sa atin. Amen. Sino dito naniniwala may enlargement si Lord sa Kanya? Kaya nga, goal natin, PowerPoint, ang goal nating lahat bilang isang simbahan ay ang maging malalim na Kristiyano at tayo ay tatawaging tunay na disipulo. Amen. Sinong gusto niyan? Na kahit na maraming dumating, okay na false teacher sa harapan mo, false preacher sa harapan mo, hindi ka matitinag, hindi ka mawiwingdang. Bakit? PowerPoint, you will strongly choose to live a life that is grounded in Christ. Pipiliin mo. Okay? Hello, you will choose yung buhay na na malalim sa Panginoon. Kahit magsunod-sunod pa yung pagsubok, hindi ka babagsak. Kahit madaming unos, maraming bagyo, hindi ka mabubunot. Kasi bakit? Grounded ka. Kasi bakit? Establish ka kay Lord. Establish ang buhay mo sa Panginoon. Amen. Hello? Kaya, di ba, now, makikita natin, no? Di ba, sa topic natin ngayon, anong image, reflection, buhay, okay, ng isang Kristiyano na grounded kay Kristo. Sinong gusto pong malaman yan? So, what does a true believer who is grounded in Christ look like? Number 1, are you ready? A true believer who genuinely received Christ. Sino dito talaga tinanggap niya si Lord? Sabi doon, verse 6, so then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him. Ito po yung gustong idiin ni Paul sa mga taga-Colossians dahil nga matindi na yung pagkalat ng maling katuruan. Naging matindi na po yung concern ni Paul sa mga taga-Colossae. Kaya nga, pinaalala ni Paul sa mga Colossians na, hey, just as you received Christ Jesus as Lord. And I believe, right now, nire-remind ka rin ni Lord na just as you receive, amen, Christ Jesus, wala na dapat tayong tatanggaping maling turo, hindi na dapat tayo nagpapadaya. Amen. Diba? Dahil sa simula pa lang, tinanggap nyo na ang Panginoong Jesus. Kaya nga, so as you receive Jesus, letter A, anong dapat natin gawin? Continue to live your life. Amen. Hello. Continue. Pakisabi ako sa katabi mo, continue. Dapat siguraduhin mo, nagpapatuloy kayo at magpapatuloy kayo sa buhay. Amen po ba? Ang hirap po, kapag sinimulan mo mag-diet tapos hindi mo tinuloy-tuloy. Diba? Ang hirap, sinimulan mo yung fitness ministry mo, tapos next week, wala na. Aray mo. Hello? Di ba nung nagpagawa ka ng bahay mo, tas kalahating bubong lang yung pinagawa mo, hindi, okay na yan. Sure po kayo, sir. Okay na yan. Maganda nga eh. Wow. Di ba? Nung nagpalinis ka ng kuko, tapos yung kanan lang yung pinalinis mo, yung kaliwa, hindi, okay na po, okay na. Sure kayo, okay na. Andiyan ka ba? Na para bang gusto mong lumago kay Lord, pero ayaw mo namang ituloy yung process mo. Yung kilala mo na si Lord, tinanggap mo na siya, pero gusto mo hanggang dito ka na lang. Di ba? Hanggang dito na lang yung pagkakakilala mo sa Kanya. O sino si Lord para sa'yo? Provider siya. Healer siya. Andyan siya. Hello? You know what? A lot of people gusto ng kaligtasan, pero kapag natanggap na nila yon, ayaw na nilang magpatuloy sa proseso. Gusto lang Gusto lang nila, save, Lord, save me. Tapos may pinagawa na, continue ka na dito. Lord, wag na yan. Hello? So, ano ibig sabihin yan? Continue in Greek word is peripateo. Peripateo. Okay, meaning, to walk, persevere, it indicates continuous, daily, and progressive action. Amen. So, ibig sabihin, when you say continue, means not just one-time event. Hello? Continue means a picture of a Christian life with perseverance. Lumalabas na ang isang totoong Kristiyano makikita sa buhay niya na totoong tumanggap siya kay Lord kapag siya ay nagpapatuloy. Nagpapatuloy kahit may pagsubok. Nagpapatuloy kahit pangit man o maganda ang sitwasyon. Nagpapatuloy kahit para bang wala pang
resulta ang ginagawa. Nagpapatuloy kahit ang daming persecution. Hello, nagpapatuloy kahit parang pagod na. Nagpapatuloy, alin magbabago, basta nagpapatuloy ka. Totoong Kristiyano ka. Amen. Hello. Nagpapatuloy kanino? Letter B. In Him. Sabi sa verse. In Jesus, of course. Clear natin kung kanino dapat tayo nagpapatuloy. Walang iba kundi kay Lord. Amen. Question ko sa'yo, para kanino ka nagpapatuloy? Diba? Parang ano yan, para kanino ka gumigising. Hindi po yan, para kanino ka nagpapatuloy. Tanong mo yung katabi mo, para kanino ka nagpapatuloy? Hello? Sino sinagot? Ano sino sinagot? Hello? Andiyan ka ba? Bakit ka magpapatuloy sa Christian walk mo? It's because alam mo kung kanino ka para nagpapatuloy. Why? PowerPoint, as long as alam mo at kilala mo kung sino ang dahilan mo, bakit ka magkukontinue sa buhay, hindi ka magkakaroon ng rason para gumive up. Walang room ang salitang I quit sa'yo. Hello, walang room ang salitang I give up sa mga totoong nakaramdam ng pagmamahal ni Jesus. Di ba? Sa totoong kinikilala ang Panginoon. Pwede ba palakpakan natin si Lord? I wanna tell you, Life Giver Binyan, online and on-site, Christian life is a continuous and daily walk of dependence on Christ. Kaya alam mo, kaya nga kung hindi tayo dedepende kay Lord, hello, sigurado mamamali tayo. Sigurado madali tayong mapasukan ng mga false teachings, ng mga lies from the enemy. Madali tayong susuko sa buhay kasi hindi tayo founded. Hindi tayo grounded, hindi tayo established sa Panginoon. Do you agree? Madali tayong maniwala. Okay, sa mga napapanood na lang natin sa social media. Hello? Hello? Are you here? Di ba? May nakikita kang post about kay God. Yung pala, God gave me you. Hello? Andiyan ka ba? Madali tayong madadaya sa mga mabubulaklak na preaching. Akala mo makakatulong sa'yo, pero hindi mo namamalayan. Hello? Pinapalabnaw na pala yung faith mo. Kaya nga without Jesus and His Word, ang parati mo lang alam, okay na truth ay yung truth na about sa worldly truth. Situational truth, conditional truth, but not absolute truth. Hello? Ano yung truth? Huwag mong ibase yung religion. Huwag mong ibase sa religion ang pagiging Kristiyano mo. Why? Because it's not about religion. It's about having a genuine relationship with Jesus. Hindi pwedeng sasabihin mong born again ka pero ayaw mo ng pagbabago. Hindi mo pwedeng sabihin, di ba na Christian ka, pero hanggang ngayon nakikipag-away ka pa rin. Hello, dahil bakit hindi niya po pinakilala yung sarili niya na religion siya. Pinakilala niya ang sarili niya sa atin na siya ang Diyos na mapagmahal, siya ang Diyos na makapangyarihan, at siya ang Diyos na nagbabago ng buhay. Always remember, Life Giver Binyan, our God is a personal and relational God. Amen. He wants to have a relationship with us. Kaya nga, let's start to walk with Him truly and wholly. Amen? Hello? Alam mo, a true believer of Jesus, kahit saang sitwasyon at panahon mo ilagay, ay kaya at handang maniwala sa kapangyarihan at katapatan ng Panginoong Jesus. Di ba? Ano ang makikita mo sa buhay ng mga taong tumanggap kay Lord? I wanna tell you, ang totoong tumanggap kay Lord, kay Christ, ay ang mga taong nagpapatuloy na kasama siya kahit na may kahit pa. Palakpakan natin ang Panginoon. Sino dito naiintindihan pa po ako? Di ba na kahit may matinding pagsubok, ang lalabas sa kanila, yung magtataas sila ng kamay to worship the Lord. Hindi yung magrereklamo. Instead, magtanong kay Lord, Lord, bakit nangyayari sa akin to? Ang tanong, Lord, anong tinuturo mo sa akin sa sitwasyon na to? Na kahit masakit, kahit mahirap yung sitwasyon, pipiliin mo pa rin magpatuloy kasama si Lord. Amen. Nang walang paghinto at walang pag-alinlangan. Ang isang true believer po, na lumalabas sa panahon na may mahirap at masakit na sitwasyon. May masakit ka bang sitwasyon ngayon? May mahirap ka bang sitwasyon ngayon? Diyan lalabas ang pagiging totoo mong Kristiyano sa Panginoon. Amen? Sino dito tinanggap niya si Lord buong buo?
Taas ang kamay. Bakit? Kasi hindi pwedeng tinanggap mo si Lord pero hindi ka nagpapatuloy sa Kanya. Hello? O kaya naman, hindi pwedeng tinanggap mo si Lord pero hindi ka nag-e-effort kilalanin kung sino siya. Hello? At kung ano talaga yung kaya niyang gawin sa buhay mo. Kaya nga po, di ba, sabi ni Paul sa mga taga-Colossians, dahil tinanggap niyo si Jesus, dapat magpatuloy kayo kay Kristo. Sino dito willing magpatuloy kay Lord? Woo! Amen. Mabilis ba? It's okay. Reminder. Ano reminder natin? Walang paglago at walang pagbabago sa mga Kristiyanong hindi nagpapatuloy kay Kristo. Amen? So that's number 1. Number 2, and the last. Oh, last na agad. Di ka sure. Okay, number 2. Okay, what does a true believer who is grounded in Christ look like? Number 2, a true believer who faithfully walks with Jesus. Amen? So si Paul po ay nag-provide ng 3 bagay sa buhay na nagpapakita ng importansya, okay, sa paglalakad kasama ang Panginoon. Bakit? Kasi lumalabas kasi na kapag tinanggap mo si Lord sa buhay mo, ibig sabihin nito, nagde-decide ka din, what? Lumakad kasama siya. Amen. Hindi ka lang basta nagko-continue kay Lord, pero dapat, as we continue to live our lives in Him, ano dapat yan? We are, letter A, rooted. Diba sabi sa verse 7, rooted. Ano po ibig sabihin ng rooted? Rooted in Greek word, okay, is rhizo. Rhizoo. Means being fixed, steady, secure. Diba? Drawing nourishment from a source. Hello? Tanong ko sa inyo, bakit may mga punong lumalaki, bakit may mga punong lumalago at namumunga? At bakit naman po may mga puno na kahit anong gawin mo, ang tagal-tagal na nakatanim, pero hindi naman lumalago? Punggok pa rin hanggang ngayon. Yung puno. Yung puno. Wala akong sinasabi. Basta yung puno yung pag nag-uusapan natin. Okay? Di ba? Punggok pa rin. Hindi lumalaki. O kaya naman, namamatay na lang. Why? Because ang pinagkaiba po nila is kung saan sila nakaposisyon at kung saan sila nakatanim. Amen? The reason why, bakit may malagong puno, it's because dahil yung lugar ay punong-puno ng alin? Ng sustansya. Ng alin? Ng nourishment. May source. Amen? Natanim sila sa matabang lupa. Andiyan ka ba? Hello? Nakakakuha sila ng mga, ng mga fertilizers, natural fertilizers. And the reason why po, na may mga punong hindi lumalaki at hindi lumalago, it's because na itanim nila, okay, o nakatanim sila sa maling lugar, o patay na lugar. Or worse, wala silang nakukuhang nourishment. Wala silang nakukuhang nutrients doon sa lugar na yun. And same thing in us, same thing in our lives. Ang question ko sa'yo, saan mo tinatanim ang sarili mo? Are you planting yourself sa matabang lupa? Or are you planting yourself sa tuyot na lupa katulad po ng nasa picture natin? Are you here? No, are you planting yourself sa truth na binibigay sa iyo ni Christ kung sino siya bilang Diyos? O hanggang ngayon, nakatanim ka pa rin sa mga lies na dinidilig sa iyo ng demonyo? Hindi mo kaya yan. Hanggang dyan ka lang. Are you here? Di na wala naman nagmamahal sa iyo, mag-isa ka. And et cetera. Hello? Hello? Andiyan ka ba? Dapat malalim yung ugat mo. Ugat na hindi mabubunot ng bagyong dadaanan o dadaan sa buhay mo. Ugat, hello, na lumalalim kasi nakatanim sa matabang lupa. Nakatanim kay Jesus. At kahit anong mangyari, anumang pagsubok ang pagdaanan mo, hindi ka masishake. Hello, aalog ka lang ng konti, pero hindi ka babagsak. Amen. Ang true believer po ay willing lumalim ang ugat, maging stable lang ang buhay niya. Lo, willing magpabago, willing magpaayos, willing magpaturo, willing magpa-realign. Amen? That's being grounded in Christ. Amen? Ano pa? Letter B, build up in Him. Lo, build up in Him.
So makikita po natin sa isang true believer na siya po ay naglalakad faithfully with Jesus kapag siya po ay build up sa Panginoon. Build up, okay, in Greek word is, ayan, pahirapan na naman tayo. Samahan niyo ako. Epoikodomeo. Ayun. So means, okay, spell niyo na lang, no? Build upon, erect. So it's like a building. Di ba? Building is structure on a solid foundation. Baka ang ganda po nung, worship natin, no? Di ba? So, we are now, okay, nakabuild tayo sa foundation. Sino yung foundation natin? And that is Jesus. Diba? Bakit may mga establishments, may mga buildings no, na madaling bumagsak? Bakit may mga buildings na wala namang lindol, wala namang, sakuna, wala namang kahit na mababalitaan mo, bigla na lang babagsak? Diba? The reason why a building collapse, of course, it's because of its foundation. Diba? Pwedeng weak yung construction, okay? Poor yung mga materials, overloading, and may factor din po ang environment. Okay? And this building or architectural metaphor na sinasabi po ni Paul sa mga taga-Colossians speaks of a building that is constructed by the power of Christ. So what does it mean? Na si Jesus lang, sige pakilabas, Christ can save a person and only Christ can build up and mature a person. Amen. Hindi mo kayang mag-mature mag-isa. Sino ang magpapamature sa'yo? Si Kristo. Kaya kung hiwalay ka sa Kanya, hiwalay ka sa salita niya, I wanna tell you, you will never become mature person. Amen? Tanong, saan mo tinatayo ang sarili mo? Tinatayo mo ba ang sarili mo? Okay, sa kaalaman mo lang? Sa lakas mo lang? O tinatayo mo yung sarili mo? Okay, o tinatayo mo ito sa pundasyon na alam mong hindi babagsak kailanman. And that is Jesus. Hello? The reason why bakit madali tayong bumagsak sa panahon ng bagyo, sa panahon ng unos, sa panahon ng problema, because our foundation in Christ is weak and poor. Amen? Imbis na nakatingin kay Lord, nakatingin sa problema. Imbis, di ba, nakatingin na sa pangako ng Panginoon, nakatingin saan? Sa success ng iba. Lord, bakit sila meron na ako, wala pa? And you know what, no? Paul gave a metaphor, a deeper meaning po to the Colossians kung ano dapat sila maging simula nung tinanggap nila si Jesus. Not just to continue to live in Christ, but also being rooted and built up in Him. Na nagsisimbolo po, becoming, sila po ay talagang firmly established and mature in Christ. And I believe, no, God, okay, is talking to us right now na hindi pwedeng continue lang. Pero dapat rooted ka. Hindi dapat, yes, kilala mo ko, pero dapat rooted ka. Dapat build up ka sa akin. Amen. Hello? Bakit? Dahil maraming Kristiyano na tumutuloy nga sa paglakad kay Lord. Di ba? Kasama si Jesus, pero hindi naman rooted. Hindi naman build up. Meaning, okay, maraming kilala si Lord. Maraming nagkiklaim that they walk with Jesus, pero hindi naman establish yung relationship kay Lord. Amen. Hindi establish ang word ni Lord sa kanila. Hindi naman nagmamature. Na sa panahon ng pagsubok, hello, gusto ng Panginoon, huwag kang bumagsak, bangon. Sabi mo nga sa katabi mo, bangon. Sa panahon ng hirap, huwag magmaktol, pero tumayo. Diba? The message of Paul is clear. And that is to be established and let us keep growing. Walang hintong paglago. Amen. Walang hintong paglalim sa Panginoon. And as long as grounded ka kay Lord at sa love niya, you have a strong foundation. You will never be shaken. Palakpakan natin ang Panginoon. And letter C, ano pa? Strengthen in the faith. Wow, I like this. Sino po dito naniniwalang may maganda at may matinding gagawin si Lord sa kanya ngayong taong ito? Alam mo yun, last week, no, pinag-usapan natin with Rev John yung stretching. Sino dito, no, handa na sa matinding stretching? Ay, hindi. Parang hindi sila ready, Rev. Okay? Sino dito handa na sa stretching na gagawin ni Lord? O sa ginagawa ng Panginoon? May matinding changes, may matinding
transformations. Amen. And we will witness a miracle, catch of blessings, and breakthroughs. Are you here? Pero alam niyo po ba, na baliwala lahat ng yan kung ang faith naman natin ay malabnaw at hindi matibay. Hello, PowerPoint, paano nagiging hindi matibay ang faith? Kapag nakabase na lang tayo sa sinasabi ng tao at hindi na sa sinasabi ng Diyos. Kapag ang faith mo, patungkol na lang sa alam mo at hindi na sa kung paano mo kinikilala si Christ. Kapag natatabunan na ng lies ang truth sa buhay mo. At kapag wala na si Jesus sa picture at ang highlight na lang palagi ay ang struggle mo. Amen? Na pinagdadaanan mo. So what we need to have this year is what? Strengthen faith and not a weakened faith. Ano kailangan mo? Strengthen faith. Strengthened in the faith is a picture of you, okay, na nasa gitna ng matinding laban na mukhang matatalo ka na. Okay, dahil sa laki, dahil sa tindi ng kalaban, pero dahil may faith ka kay Lord na sumasama sa'yo, lumalakas ka. Amen? Wala akong kausap. Amen po ba? Strengthened faith means kaya ka malakas kasi nga may faith ka. Kaya ka malakas. Bakit? Kasi nakadepende yung pananampalataya mo sa Diyos. Kaya ka malakas, hindi dahil may alam ka, hindi dahil may galing ka, hindi dahil, alam mo yung matalino ka, madiskarte ka, o may resources ka. Malakas ka, di ba? At kaya mo, di ba? Tuloy-tuloy ka na lumalakas. Bakit? Kasi may pananampalataya ka. Philippians 4:13, kaya nga po sinabi ni Paul, I can do all things through Christ who gives me strength. Through Christ, hindi through you, hindi through me, hindi through Rev John, hindi through Pastor Asil, hindi through your coach. At saka ba? Through Christ. Kanino po nang gagaling? Sa Panginoon. That's being strengthened in faith. Kaya, di ba, kaya mo lahat. Diba? Kaya na lahat. Kaya mo lahat dahil kay Christ. Kaya mo lahat kasi may Kristo. Amen. Ano po reminder natin? Walang paglago at walang pagbabago sa mga Kristiyanong hindi pinipiling lumakad kasama si Kristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Wow. Ano po ang resulta ng spiritual growth? Gusto niyo po ba ng resulta ng spiritual growth? Hello? Ano resulta niyan? Sabi doon, kasunod lang, and overflowing with thankfulness. Hello? Andiyan ka ba? Diba? You know what? As a true believer, diba, grow deeper in their faith and understanding about Christ. Their thankfulness, naturally overflows. Ibig sabihin, nakikita yung saya kapag na-share ang gospel ni Jesus sa iba. Amen? I wanna tell you, sobrang saya po, okay, ng isang Paul, nung talagang sinishare niya, nalaman niya na talagang samuhat, syempre may sermon sa mga taga-Colossians, but I wanna tell you, gusto kong sabihin sa inyo, na once na i-share na ang gospel ng Panginoon sa lahat sa atin, nag-overflow na po ang saya ng Panginoon. Amen. Walang humpay na saya ang nararamdaman ng Diyos. Andiyan ka ba? So na dapat natin gawin ngayon, what to do, tapos na po ako, to become a true believer by valuing 3 things. So may gagawin tayo. Sino dito ready na sa gagawin niya? Amen. Bakit? Kasi sa totoo lang, hindi po madali na magpatuloy. Lalo na kung dumating ka sa panahon na idadaan ka talaga ni Lord sa pagsubok sa buhay mo. Amen. At para magawa natin ang mag-continue, maging rooted, maging build up, 'di ba? Mapalakas pa natin yung faith natin, kailangan po natin ng values. Kailangan natin ng, may kailangan kang pahalagahan. May kailangan kang, yung ingatan. Okay, na magiging ugali natin, magiging bahagi na ng sistema ng buhay mo, ng pagkatao mo. At ito na yung itatanim mo ngayon. Ano yun? Unang-una, let's value God's grace. Value God's grace. Nakita natin na si Jesus ay punong-puno ng grasya. Amen.
Si Jesus ay punong-puno ng biyaya, ng pabor, ng favor. Nakita rin natin na galing kay Jesus, okay, ang grace, ang biyaya o favor. Luke 2, di ba, verse 40, and the child grew and became strong. He was filled with wisdom, and the grace of God was on him. John 1:17, for the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. And I want to tell you, ang grace po ay malaking coverage sa Bible. Ang grace ng Diyos ay mahalaga sa buhay ng isang Kristiyano. Dahil kung wala naman talaga to, wala tayo. I want to tell you, grace reveals the heart and nature of God. Nakikita ka niya, He looks at us favorably and He extends, okay, His unending love to underserving people. Katulad po natin. Kaya nga sabi ni Paul sa Colossians, so then, pinaalala niya. Sinabi niya sa mga taga-Colossians, so then, Colossians, just as you received Christ, that's grace. Yung tanggapin mo si Lord sa buhay mo, grasya yun. Yung ipakilala ng Panginoon, yung sarili niya sa iyo bilang Diyos niya, tagapagligtas niya, grasya yun. I wanna tell you, Life Giver Binyan, God is looking at you favorably. Pahalagahan mo yung matinding grace na binigay sa iyo ng Diyos. Kasi ang grace niya, binibigay niya, hindi niya binibigay sa mga loving o deserving. Pero ang grace po ay binibigay sa mga unlovable, sa mga undeserving. Sino yun? Tayo yun. Ikaw yun. Kaya pahalagahan mo. Huwag mo namang ipanakaw sa demonyo. Andiyan ka ba? Huwag mo naman ipaagaw sa false teachings. Huwag mo naman ipanakaw sa wrong doctrines. Yung absolute truth, di ba, na binigay sa iyo ng Diyos na mahal ka ng Panginoon. I wanna tell you, yung kamatayan po ng Panginoong Jesus ay ang greatest expression po na mahal ka ng Diyos. Amen? Ang cross po, okay, ang cross po, na kung saan, naintindihan natin na dito po, mararamdaman natin ang pagmamahal ng Panginoon. This is an act of grace. Are you here? So, go back to the rugged cross to feel the greatest expression of God's love. Letter B, value growth. This year, you value growth. Because as you receive God's grace, definitely lalago ka. Amen. Proverbs 27:25. Then when the hay is removed and new growth appears, and the grass from hills is gathered in, may inaalis sa'yo. Amen? May inaalis sa'yo, may tinatanggal sa'yo. I want to tell you, true grace calls for accountability to grow. Proseso ito na kung saan marereflect mo ano yung mga mistakes mo, ano pa yung mga kailangan mong gawin sa buhay mo. At bilang Christian, marami kang dadaanang proseso. At gagamitin niya po ang experiences, gagamitin niya ang kamalian mo, hindi para bumagsak ka, pero lalo kang lumago kay Kristo. Kaya nga kapag nakatanggap ka ng grasya, ng pabor ng Diyos, responsibilidad mo nang lumago. Amen. Hindi dapat kay mentor, no. Pangalawa na lang si mentor, pangalawa na lang, sino? Si pastor. Pero ikaw at si Lord. Hello? Diyan ka ba? Dahil walang lalago para sa'yo. At nakadepende ang desire mong lumago. Okay, sa desire mong lumago ang paglago mo. Why? Because why? PowerPoint, growth is necessary features in life. Ibig sabihin, isa siyang katangian, okay, sa ating buhay na dapat meron tayo. And all living things grow. Lahat ng bagay sa mundo lumalago. At kapag hindi mo piniling lumago, I wanna tell you, pasensya na, pero mapag-iiwanan ka. And always remember this, ang paglago ay nag-uumpisa kapag may hinayaan ka na pumasok sa'yo, tapos kinorek ka, tapos tinanggap mo. Ano resulta nun? Pagbabago. Ano resulta nun? Growth. Hinayaan mong sabihin sa'yo yung katotohanan. Hello, katulad po ng ginawa ni Paul kay Peter, hindi siya pumalag, hindi siya nag-retaliate. He followed, di ba? He allowed himself to be corrected
Kaya nga, kapag nakakarinig na tayo ng correction, hayaan natin yung corrections. O kanan ka. O mali yan. O hindi pwede yan. O kaliwa ka naman. Hindi, ano ba yan? Ako na nga. Ako nga. Buhay ko to eh. Dapat ganito. No. Pag meron kang naririnig na correction, just allow it. Don't retaliate. That's growth. Amen. That's your opportunity to grow. That's how you value growth. Because the greatest enemy of growth is a bad attitude. Yung ayaw tumanggap ng pagkakamali. So sa totoo lang, ang kalaban ng Diyos, hindi naman, tawag dito, hindi naman trial, hindi naman pagsubok mo eh. Ano kalaban ng Diyos? Yun ay yung ugali mo na ayaw mo magpabago sa Kanya. Amen? Here's the truth. No one can separate us from the love of the Lord except bad attitude. Amen? Pwede ba ngayong taong ito, kung meron ka pahalagahan, ngayon, walang iba kundi yung paglago mo sa Panginoon. Let's value growth. And last po, tapos na po ako, value godliness. Okay, I remember po, isa sa mga sinabi po sa preaching po ni Bishop Manny, the key marker of true Christian growth is godliness. Amen? Maraming tao makabansa, madaming tao, di ba, makapamilya, daming tao makatrabaho, makatao, di ba, makakaibigan, makaschool, kaya may makasamgyup, ay, iba pala yun. Okay, pero hindi maka-Diyos. Amen? Ang essence po ng pagiging maka-Diyos ay ang paglalagay mo kay Lord sa lahat ng equation ng buhay mo. Kada ikot mo, si Lord. Kada galaw mo, si Lord. Hindi pwedeng maka-Diyos ka sa simbahan, pero pagdating mo sa school, nakikipag-away ka. Hindi pwedeng maka-Diyos ka sa church, pero pagdating mo sa trabaho, nagbumura ka. O kaya naman nasisira na. O kaya yung integrity mo, o hindi mo ginagalingan sa trabaho. But I wanna tell you, here's the truth. Kung wala ang Diyos sa equation ng buhay mo, ang gulo-gulo nito. Minsan, di ba, kung ano yung sitwasyon mo dito, di ba, dito lalabas ang pagiging maka-Diyos mo. Kaya nga po, punta tayo sa Colossians 3, di ba, last verse ko na to, 1-4, kaya nga sinabi ni Paul sa kanila na since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on the things above, not on earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. When Christ is your life appears, then you also appear with Him in glory. Christian ka, tinanggap mo si Lord sa buhay mo, pinakilala niya ang sarili niya sa'yo, so dapat lumalalim ka sa pagkakakilala mo sa Kanya. You set your minds on things above, sa Diyos, and not on earthly things. And that is world. Question, are you a true believer? Hello? Are you a true believer? Are you a true Christian? Then, your life must be grounded in Christ. Tanong ko sa'yo, kita ba si Lord sa'yo? Kita ba si Lord sa buhay mo? Kita ba si Lord, kita ba ang pagiging godly mo sa work mo? Sa trabaho mo, sa campus mo, sa pamilya mo, sa community mo, or even, sa company? I wanna tell you, kaya nga, I believe Paul has a message for us today as we have enlargement. This message is a message for us na hindi ka naging Kristiyano lang. Na masabi mong Kristiyano ka lang sa pangalan. Hindi ka naka-receive ng salvation kasi trip lang ni Lord. Di ba? Yung parang, okay, sige, bigyan kita, pak. Tama? Why? Because you are saved kasi may pagtataniman sa'yo ang Diyos. You are saved simply because God loves you. At kaya ka ligtas, PowerPoint, gustong gamitin ni Lord ang buhay mo para sa ibang tao na hindi pa nakakakilala sa Kanya. Kaya inaayos ka. Nire-realign ka ng Diyos. Amen? Kaya nga sa sobrang dami mong pinaniniwalaan dati, be thankful kasi inalis ka na niya doon. Amen? Kung kaya po, kung tayo po ay magiging Kristiyano at dinideklara mo na Kristiyano ka, totohanin na po natin. Amen? Let's be real. Let's be a true believer, grounded in Christ. Tatayo po tayong lahat.
Thank you, Jesus. Question, church. Sino po dito, no, willing magamit ni Lord ngayong year na ito? Alam mo ba na sure si Lord na gagamitin ka niya? Sure si Lord na ikaw ang gagamitin niya sa particular na bagay, particular na calling na ipapagawa niya sa'yo. Ang tanong, do you want to continue? Kung merong button dito, decline or continue, ano pipindutin mo? Are you here? Do you want to continue? Continue to live in Him? Are you willing to be rooted and grounded in Him? Are you willing to strengthen your faith? Handa ka ba sa gagawin ni Lord sa'yo? Handa ka bang ipaglaban yung truth sa buhay mo kung sino si Jesus? And now, as we close our eyes, pikit mo yung mata mo ngayon, i-decide ka. We will decide that this year will be a year of being a true believer. Worthy of every song we could ever sing. Willing ako magpagamit. Worthy of all Willing ako the praise we magpaayos. could ever bring. Kaya kung may mga nakalagay pa sa utak ko, sa utak namin, sa isip namin, sa puso namin, sa buhay namin, na pwede pang humadlang para hindi kami maka-all out sa iyo ngayong taong ito. Any lies of the enemy na tinatanim ng demonyo, come on, right now. Jesus, the name Now is the time of every other to decide today, Lord, inaalis ko na to. Jesus, the I want the truth in my only life. could ever sing. Now, this is a challenge. Worthy of every Kung nagde-decide ka ngayon na lalakad na kasama ang Diyos live for you, at magpapatuloy kasama siya, live for you. anything you want. And holy, Pwede ka magtaas ng kamay. there is no Pwede kang lumuhod sa kinaupuan mo o sa pwesto mo. Pwede kang umiyak. Open up my eyes. You will make a gesture. But I want to tell you, the altar is open. Just go and run here and commit yourself na, Lord, ako po, gusto kong maging totoong Kristiyano sa harapan mo. At the count of 3, commit yourself. 1, come on. God is talking to you. 2, There is none. pwede kang lumuhod, pwede kang umiyak, pwede kang magtaas sa kamay. Just be real right now. The altar is open. 3, go! Who you are and fill Lord, with your heart and gusto ko nang maging totoong Kristiyano sa harapan mo. Gusto kong maglakad kasama mo. There is no one like you. There Gusto kong harapin ang buhay ko kasama ka, Panginoon. Open up Kumagkamit. my eyes in wonder. Show me who Show me you now. are and fill me with your heart and lead me. Commit in love to those around me. And I God is realigning you right now my life to the truth. upon Who is Jesus? Who is God in your life? He is your firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Ngayon, kung willing ka at nagde-decide ka ngayon na mamuhay kasama siya, maglakad kasama siya, at this very moment, hayaan mong ipakita niya sa'yo kung sino siya at kung ano ang kaya niyang gawin sa buhay mo. Na siya ang totoong Diyos na nagligtas sa'yo. Siya ang Diyos na nagmamahal sa'yo. Siya ang totoong Diyos na handang baguhin ang buhay mo. Totoong Diyos na hindi ka hahayaang bumagsak sa matitinding problema mo. God is now opening your eyes to see these truths na ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob na nagligtas sa kanila at binago ang kanilang buhay ay ang Diyos pa rin hanggang ngayon na
beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Nangungusap ang Diyos sa'yo. That this year, don't just run the year na wala kang gagawin for the Lord to know Him deeper. Run this year na ang hawak mo ay yung katotohanan na mismo galing sa Diyos. Ngayong taong ito, mag-commit ka na wag mong hayaang mawala o maging malayo ka sa Panginoon at sa salita niya. At never kakapit sa maling katotohanan. Never maniniwala sa twisted truth na nilalagay sa iyo ng kaaway. That this year, commit yourself in holding on to God's truth about life. Choose and aim to become a true believer and disciple of Jesus. Run this year. Run this year. Na maging kargado ka ng salita ng Panginoon. Maging kargado ka ng katotohanan ng Diyos. Panginoon, marami pong salamat sa salita mo. Thank you, Lord, for realigning us again. Lord, gusto namin punuin ang sarili namin ng paniniwala at pananampalataya na galing sa iyo, na ikaw ay makapangyarihan, ikaw ay tapat na Diyos na dapat namin paglingkuran. Lord, maniniwala kami at habang buhay kami maniniwala na kasama ka namin at marami ka pang gagawing matindi sa buhay namin, Panginoon. Sa oras na ito, Lord, tinatapos na namin ang lahat ng kasinungalingan ng demonyo sa buhay namin. And right now, we will choose to walk being a true believer and faithful follower of Jesus. We love you, Lord, and this we pray, God, in Jesus' name. Everybody say, Amen and Amen. Good morning, Life Giver Beyond Church. Let's all appreciate the life of Pastora Sil sa napakagandang word na binaba niya. Through pinamagandang word na binaba ng ating Panginoon through Pastora Sil. Ayan, let's appreciate naman si Pastora. Amen. And we know po no, na marami tayong natutuhan ngayong umagang ito. Kaya naman we encourage everyone po to share your takeaways with us using your social media accounts and use our hashtags, hashtag a true believer grounded in Christ, and hashtag Sunday Hangover and hashtag Sunday Fellowship. Amen. And if you haven't followed our social media accounts, Life Giver Binyan and Life Giver Binyan YGM for our youth, you can follow Life Giver Binyan and Life Giver Binyan for our youth, and you may also subscribe to our YouTube channel. Ayan, if may mga na-miss po yung past preachings, and pwede nyo po yung balikan sa ating pong YouTube channel. Amen. Kaya naman, church, pwede ba tingnan nyo yung kaliwa nyo? Kamayan nyo yung nasa kanan nyo dahil pinuno na naman tayo ng Lord ngayong umagang ito. Sige po, may we invite our new friends po to come here in front. Wag po kayo mag-alala. This will only happen once lang naman po. At sa mga nag-invite, pwede nyo rin po silang samahan dito sa unahan. If nahihiya po sila, isang beses lang po ito. Amen. And for also po to all of our online attendees, if first time mo po na mapanood po ang ating live, you can comment NF po so we can assist you po. Yan. Sige, church, palakpakan naman natin ang ating new friends. Amen. Praise Jesus. Ayan. Ayan, church. Palakpakan naman natin ang ating new friends, church. Ayan. Let's gather all here po. Ayan, sige po, dito po tayo. Ayan. Sige, may habol pa po ba? I think wala na. Sige po, usog po tayo dito. Ayan, sige church. Sabay-sabay po tayo. Sabay-sabay nating batiin ang ating new friends in 3, 2, 1. Welcome home!
Meron po kaming inandang short fellowship sa kabilang room. Sunod lang po tayo sa mga nakaway dyan sa likod. Dito po, sa side ng daan natin. Welcome po. Welcome po once again. Amen. Before our announcement, let's congratulate naman po ang ating mga MD class students. Amen. Let's congratulate them po for their successful harvest event kahapon po sa Life Giver Muntinlupa. Ayan. Palakpakan once again, palakpakan po natin sila. Amen. And with that po, for our announcement, of course, our church is aiming a healthy lifestyle. Kaya naman po, continuous po ang ating fitness ministry. Mamaya po yan at 6 p.m. to 8 p.m. So this is open for all po. So feel free po to join and to invite din po. Amen. And kaway-kaway na po ang ating mga couples dyan. Ayan, since it's Love Month na rin po, ayan. It's Love Month. Ang pinakahintay po natin mga couples, ang ating pong couples night this coming February 13 po yan, Friday, 7 to 9 p.m. with registration fee po for 1,000 pesos. Included na po dito ang inyong pong dinner buffet. Ayan. And we have our guest speaker. We are honored po to present our guest speaker, si Coach Diane Bustos and Sir King Bustos. Ayan, palakpakan naman po natin sila. Amen. And speaking of inaabangan po, ito na rin ang pinakahihintay ng ating SOD students is our SOD graduation. This coming February 15 na po yan, 2 p.m. Next Sunday na po yan for all of our foundations class, Make Disciples class, Life Group class, and Consecrations class. Kaya naman we encourage you all po to be excited at talagang i-ready na ang inyong best white formal attire. And before po that, no, of course, kailangan settle po muna natin ang ating clearance and payment. Amen. At syempre, church, we believe in prayer at may kapangyarihan sa panalangin. Kaya we invite everyone po to join us sa ating pong 10 p.m. prayer gathering. Every Monday to Friday po ito, 10 p.m. Ayan po. Ang ating pong link ay sinasend po sa ating GC. Amen. And speaking of prayer, naniniwala kami na lahat tayo dito ay maraming panalangin. Kaya naman we encourage you all po na pumunta sa ating prayer booth. Located lang po yan sa may stairs dyan. Banda, pwede po kayo pumunta right after ng ating service. Amen. And last po of all of our guardians po na may kids sa kids room, pwede na po sila sunduin after po ng ating service. Yes. And sige po, we're done po for our announcement. Pwede po ba tayong tumayo lahat? And may we call on Pastora Sil for our benediction. Ayan. Are we blessed po? Ayan, sige po, no? So, sige po tayo po ay mananalangin sa Panginoon ulit. Lord, maraming po salamat as we end our first service, Lord God. Be with us. And salamat po sa napaka-powerful na word mo, Panginoon. This year, Lord God, is a year of enlargement. Kaya, Lord, sasabay, Lord God, ang growth namin, Panginoon, sa enlargement na gagawin mo. And church, right now, no, let's receive, no, the power and the promise of God. May the Lord keep you and make His face shine upon you. I receive. May the love of the Lord be with you. I receive. May the fellowship of the Holy Spirit be upon you. I receive. May God bless the work of your hands. I receive. God bless your family, your ministries, your studies, your business and your work. And may the Lord use you to advance the gospel and kingdom of God. Thank you, Jesus. We love you, Lord. Amen. Happy Sunday, everyone. Sige po, magkamayat po muna tayo bago tayo umalis. And see you again next week.